So yon mga banateros, mga kabiyaya, eto na nga, pag-usapan po natin itong natatalagang or nalalapit at pinaplano ng mga against. Kasi alam naman na natin na naging against sila kay Chis Escudero dahil dito sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. So ngayon, eto na nga, si Senator Chis Escudero ay i-impeach. Gustong i-impeach, no? Talagang ginagawan ho ng paraan nitong mga nitong mga against sa mga Duterte na i-impeach si Senator Chis Escudero para maipagpatuloy ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Grabe. Oo, dahil hindi ho nila nakuha ang kanilang kagustuhan na ma-impeach si Vice President Sara Duterte, ngayon po ay i-impeach naman nila si Vice President Sara Duterte. Ang tindi ho nitong mga pag-uusapan natin, mga banateros. At dito pa nga may mga balita ho, no, na tawag dito na gusto nilang i-impeach si Escudero dahil daw ay involved daw ito sa isang nakawan, milyong nakawan. So ito yung sinasabi ni Chis Escudero nung nakaraan na may tinatawag na demolition job sa kanya. Ay alam naman na natin kung sino ang may pakana nito, dahil nga talagang medyo nagalit talagang nagalit at tumaas ang kilay nila kay Senator Chis Escudero dahil hindi niya pinagpatuloy ang impeachment kay Vice President Sara Duterte. So para lubos niyong maunawaan ito, panoorin natin. Pero bang pananagutan itong si Senator Chis Escudero dito sa kanyang pagtanggap ng campaign contribution from a government contractor? Well, depende yun kung sino ang nagbigay sa kanya o paano ibinigay sa kanya. Kasi sa yung batas, medyo kalabon din ng konti. No? Sinasabi kasi ng batas na ang isang korporasyon o isang entity o sinumang tao na mayroong kontrata sa gobyerno ay hindi pwedeng magbigay ng anumang contribution for partisan political activity. So yung bang nagbigay kay Chis ay siya ba ay nagbigay in his personal capacity? O nagbigay siya bilang o ang korporasyon niya mismo nagbigay. Hindi ko alam kung ano ang nakalagay sa kanyang sose. Kung ang nakalagay sa kanyang sose ay yung tao mismo, yung sinasabi niya si Libuano, o yung sinasabi niyang korporasyon na kung saan presidente itong si Mr. Lubiano, yung Centerways. So, iikot. Opo, attorney, liwanagin ko lang. Ano yung difference kung nagbigay yung tao at saka yung korporasyon? Ano po pinag-iba? Yung tinatawag na yung separate personalities ng stockholders at saka ng korporasyon. Sa ilalim kasi ng Corporation Code, yung korporasyon is a juridical entity. Samantalang yung mga stockholders sila mga natural persons. Ngayon, kung nagbigay niya na sinasabing in my private capacity, hindi ito bigay ng korporasyon, kundi ito bigay ko, maaaring yun ang sasabihin niya. No, ha? So, doon lamang siya makakalusot. Pero, base doon sa kanyang statement, galing doon sa korporasyon. Kung galing doon sa korporasyon, yung 30 million na yun, medyo dapat may paliwanag siya sa Commission on Elections tungkol sa bagay na yan at dapat ito ay tingnan kung mayroong paglabag sa Section 95C ng Omnibus Election Code. Ang narinig ko sinasabi ni Chairman Garcia ay ang Section 95C daw ng Omnibus Election Code refers only to the donor. Nagbigay daw. Doon lang sa nagbigay. Kasi kung titignan mo nga naman ang Section 95C, no contribution for partisan political activity shall be made by that company or by that person who has business with the government. So parang lumalabas na ang may liability yung nagbigay o yung nag-contribute. Ngunit dapat siguro ding alalahanin ni Mr. Chairman Garcia na meron silang ipinalabas na implementing rules and regulations
sapagkat sa ilalim ng ating batas, ang anumang provision ng Omnibus Election Code ay maaari lamang ma-implement through the implementing rules and regulations na ginagawa ng Commission on Elections. At noong 2020, So ibig sabihin parang gagamitin na naman pala si Chairman George Garcia dito sa maaaring impeachment at issue kay Chis Escudero. Nako po. 2022, naglabas sila ng resolution number 10772. At noong 2025 naman, or 2025 election, ng resolution 11109. Yan ang inilabas ng COMELEC. At dyan ay sinabi nila na walang kandidato o na po pwedeng tumanggap ng nasabing mga donasyon from that corporation. No? From a corporation or any entity or any person doing business with the government. Yun naman pala eh. Bakit yung mga ibang congressman ay yung ibang mga kandidato na namigay ng ayuda nung panahon ng kanilang eleksyon, nung panahon ng eleksyon, nakita naman natin yan. Nandyan, pero yung iba hindi nanalo. Nandyan po nandyan si Dan Fernandez, si Trillanes, at yung iba pang senador na namudmud ng pera. At di ba nga, yung mga ibang budget ay katulad niyan, yung AKAP, yung AIX, yung TUPAD, di ba, rin yan, di ba, bawal din ho yun. Kasi, mas lalo na yun, kasi pera ng gobyerno yun. Di ba? So, isa ring corporation yun kung maituturing. So, bakit yun hindi ina-actionan? Dapat, mas isumbat natin yung kay Speaker Martin Romualdez, di ba? Dapat siya yung unang ma-impeach kaysa kay Senator Chis Escudero na ganun nga. Na kaya ka nanalo ginamit mo yung ayu-ayuda na yan. Yung iba pang congressman, ginamit din nila yun. So dapat actionan din yun. Hindi lang, hindi ko inaano tong kung halimbawa man ho na may nilabag talaga si Senator Chis Escudero at involved nga siya rito, wala ho tayong magagawa doon. Di ba? Mali po talaga yun. Kaso, dapat hindi lang si Chis, dapat lahat ng mga ginawa din tong katulad ng ginawa kay Chis Escudero. At alam din naman natin na ito bakit ngayon lang, dito ka magtataka, bakit ngayon lang na ginagawa ito or ina-actionan? Bakit hindi noon? Alam nyo na palang may ganitong ginawa si Chis Escudero kung sakaling totoo. Bakit ngayon nyo lang to ginagawa? Bakit nung mga nakaraan? Dumaan na nga ang eleksyon ulit Diba? So doon tayo nagtataka. Ito talaga ay lumalabas na kaya lang ito lumalabas ngayon at pinag-iinitan si Senator Chis Escudero dahil nga dahil hindi natuloy, hindi natupad or hindi nagustuhan ng mga anti-Duterte yung impeachment trial na inarchive ng Senado. So yun ang iisipin namin dito kasi ang tagal na nakaupo ni Senator Chis Escudero. Pangalawang term niya na to sa pagiging Senate President. So bakit nung una hindi nyo inaksyonan? Diba? So ngayon nyo inaksyonan. Grabe, talagang lumalabas dito na ito ay totoong demolition job talaga. so mukhang talibas ito sa sinasabi ni Chairman Garcia na it applies only to donor or contributor. Kasi maging ang kanilang rule and regulations sinasabi na itong batas na ito shall apply also to those who receive directly or indirectly from that particular corporation. Okay, ang susunod na tanong ko po yan, Attorney Ma. Paano mapapalusutan yan, kunwari ng isang katulad ni Senator Chis Escudero? Pwede bang gamitin ang argument na, ang argument namin ay sa Omnibus Election Code, ang paparusahan ay yung donor. Pero sa resolution ng COMELEC, damay pati yung tumanggap. Which is logical, di ba? So anong mananaig po doon? Well, depende na sa anong interpretasyon ng Commission on Elections. Pero sa akin, dapat siyempre manigi yung implementing rules and regulations sapagkat yun ang nagpapatakbo ng nasabing batas. Ang COMELEC ang pinatasan ng ating batas na siya magpatupad ng batas na yun. No? So bakit inilagay yun doon ng COMELEC? Hanggat hindi yan nababago, hanggat hindi yan nobody has challenged that for being unconstitutional or against the very provision of the law,
that stands as a valid regulation. Hindi po pwede sabihin na hindi ito i-apply namin. Pwede mo lamang sabihin yun kung i-withdraw ng COMELEC ang nasabing resolution or somebody would challenge the constitutionality of that particular implementing rules and regulations. Diba sasabihin ni Mr. Escudero na hindi naman yan sinasabi ng batas kasi sinasabi ng batas ay ang donor o ang contributor ang mananagot. Pero sasabihin naman ng siyempre nung those who might be running after Mr. Escudero, no. But there is an implementing rules and regulations. So diyan ngayon magkakaroon ng pagtatalo. Okay, isa ko pong tanong, yung binanggit ko kanina, yung pwedeng magamit na palusot, ay kung yung contribution galing dun sa tao at hindi dun sa korporasyon, nakabilang yung tao. Those are two separate entities understandably under the law. Pero sa akin lang po, kung tutumbukin po yung pinaka-esensya nitong patakaran na ito, parang naglolokohan po tayo dito. Kasi pwedeng ako yung tao, ako yung bibigay formally ng contribution, pero ang tindi ng impluwensya ko dun sa kumpanya na ako rin po yung head. Yes. Kung gusto ko mapakinabangan bilang investment yung aking binigay na donasyon sa isang politiko, talagang gagamitin ko yun. Diba? Sabihin ko, bigyan mo naman ako ng tulungan mo naman ako magkaroon ng malaking mga allocation sa national budget. Hindi ko po sinasabi na ito yung nangyari, no? Ito yung sinasabi ko mga possibilities because of that entanglement or conflict of interest. Yun nga po, hindi tayo parang lolokohan dito. Even on the ground of delicate. Hindi ka nga naglolokohan, pero yun din naman din yung tinutumbok mo. Hindi, ito si Isguera, alam naman na natin to na ito ay dilawan, no? So, expect na natin yan. Yun na nga, no? Alam nyo, nakakabuisit. Dahil to, sobrang gahaman nitong mga to sa kapangyarihan. Biruin nyo, ha? Hindi lang nasunod ang kagustuhan nilang i-impeach sa Senado etong si Vice President Sara Duterte. Si Senate President Chis Escudero naman ang kanilang i-impeach. Ang tindi. At eto nga biglang lumabas tong issue na to. Samantalang ilang taon nang nakaupong senador si Senator Chis Escudero. Bakit bakit ngayon lang? Nakakapagtaka. Kaya mapapaisip ka na porket in-archive yung impeachment kay Vice President Sara Duterte. Ngayon, si Chis Escudero naman yung tinatrabaho nyo. Lupit. Grabe. Kandesa, hindi dapat ginagawa yun. Diba? Opo. Dahil lang kung ikaw nga ang presidente ng isang korporasyon, alam mo naman na merong ganung batas, hindi naman ginagawa yun. O kaya naman, kung ikaw ang kandidato, hindi mo naman siguro dapat tatanggapin. Especially na ikaw ay abogado, na alam mo na parang kung pwede masabing there's a way to circumvent the law. Diba? Sasabihin mo nga na, well, I am donating as a private individual. So siguro dapat magkaroon talaga ng, kung sakali man, mabago yung batas na maging mas maliwanag na kahit yung mga individual, as long as they are officers of the corporation, kapag sila nabigay, dapat kasama sila sa mga prohibited contributors, no? Para hindi magkakaroon ng ganitong pagtatalo. Pero as of now, yung resolution number 10772 and 11109, they are valid resolutions of the Commission on Elections. Hanggat hindi iyan nababaliwala ng ating Korte Suprema, it stands as a valid implementing rules and regulations at kasama yan sa tinatawag nating prohibited acts or could constitute an election offense. Opo. Ngayon, kung Okay naman sana yun eh. Wala akong problema dun. Kaso bakit kay Chis lang? Kasi eto kasi nangyayari parang gumamit ng funds or tinulungan ng isang kumpanya or matatawag na sige sabihin na natin kumpanya, etong si Chis Escudero na connected sa ng government, kung di ako nagkakamali. Tapos ang rito, ang masaklap dito, ang tagal na ni Chis Escudero nakaupo, ba't hindi pa noon? Bakit ngayon lang to ginagawa? Bakit ngayon lang to lumalabas? 'Di ba? So ito talagang maituturing mo na demolition job dahil hindi nagustuhan ng iba yung ginawa ni Chis Escudero na pag-archive sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. So alam niyo marami pang balita
Ito, hanapin natin. Nasaan na yung ano. Ito ate. Tingnan nyo rito sa ibang balita dito. Marami pa ho ditong balita na mapatungkol dito. Ito, katulad doon ito, no? Oo. Chis Escudero maaring makalusot sa campaign donation issue. So, panoorin natin. Hot water si SP Chis Escudero dahil sa pagtanggap ng campaign donation sa kaibigan niyang kontratista. Pero tila malulusutan daw ito ng senador. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganiben ng Abante. Ayan. Maaring matanggal sa posisyon at hindi na makahawak pa ng anumang katungkulan sa gobyerno si SP Chis Escudero. Yan ay kung mapatunayan ng COMELEC na tumanggap nga siya ng donasyon mula sa kontratista ng gobyerno para sa kanyang kandidatura noong 2022. Sa panayam ng programa Romiray niya, nung 2022 pa pala to. Anak ng dedeng, ba't ngayon lang inaaksyonan kung talagang may ginawang anomalya si Senator Chis Escudero? Kalokohan. Isang malaking kalokohan to. Grabe, no? Ang tindi nila, mga banateros. Pag hindi talaga nasunod yung gusto nila, talagang gagawin nila, papabagsakin ka. Oh. Ngayon eto na yung pinakatotoo. Kaya nga hanggang ngayon, paulit-ulit ko sasabihin sa inyo na yung sinabi ni Pastor, yung sinapit ni Pastor Apollo C.K. Buloy, yung sinapit ng kay OJC, ay nagkatotoo. Yung sinabi ni Pastor na ginawa, yung sinasabi namin na kung ginawa sa kay OJC, kay Pastor, ay gagawin din sa iba. Hindi kami nagkamali. 'Di ba? Hindi kami nagkamali na nagkatotoo at nagkakatotoo ngayon. Ang dami ng sinampulan, si Pangulong Duterte, si Vice President Sara Duterte. O sino ngayon? Si Chis Escudero. Utosin, may isa pang relihiyon na muntik ng sampulan. Kaso nung nakaramdam sila na parang delikado sila, tumigil na rin sila sa pangbabatikos nila sa gobyerno na tututusin, nagsagawa pa nga sila ng rally. Tapos hindi rin sila sinunod. O yung mga sinuportahan nilang mga kandidato, tinatarantado, binabastos pa rin sila ngayon. Hindi sinunod yung kagustuhan nila. So grabe, talaga ngayon nagkakatotoo na kapag hindi ka nagustuhan ng mga anti-Duterte, pag hindi nasunod ang gusto nila, yari ka. Ikaw naman yung pupunteriyahin nila. So eto na ngayon kay Chis Escudero naman. Kamang Parikoy ng Abante, sinabi ng election lawyer na si Romulo Macalintal na maaring magsagawa ng motu proprio investigation ng COMELEC base sa hawak nilang mga dokumentong isinumite ni Escudero. Pero paalala ni Macalintal, hindi ito insigidang matatanggal sa pwesto. Kasi magsasampa ka siyempre ng criminal case laban sa kanila. Yan ay darat sa fiscal's office o kaya sa ombudsman. Then pupunta yan sa regional trial court kung yan ay election offense case. Pupunta yan sa regional trial court. Kung makonvict man doon, ano man, pupunta pa yan ng Court of Appeals. Ano mangyari, pupunta pa yan ng Supreme Court. Kaya hindi mo pwedeng asahan na ngayon antimano, ay naku, matatanggal na si ganito, si ganito. Hindi mo pwede. Kasi mahaba po ang proseso natin. Pero nilinaw ni Macalintal, posibleng makalusot si Escudero kapag mapatunayan niya na ang donasyon ng kanyang kaibigan at kamabayang si Lawrence Lubiano ay bilang isang pribadong individual at kung sariling pera at hindi ng kumpanya ang donasyon niya. Kasi ang nasabi, nakalagay dyan ay mga persons or entities doing business with the government. Ang tanong, si Lubiano ba is a person doing business with the government? Siya ba ang gumagawa? Siya ba ang may kontrata sa pamahalaan? O ang kontrata ay kontrata ng... So, titingnan natin kung ano yung ginamit ng pera. Ginamit ba niyang pera yung pera ng korporasyon o hindi niya o sarili niyang pera ang ginamit niya. So yung mga bagay na yun ang kapag-aaralan dyan. Ano? Kaya ang pinakamabilis niyang proseso ay ang desisyon ng taong bayan sa susunod na eleksyon. Dahil nasa kamay ng mayorya ng mga Pinoy kung sino ang mga mananalo o matatalo at makakabalik o hindi na sa alinmang elective position sa gobyerno. Ang mangyayari niyan taong bayan ngayon sa darating na halalan
ang makakakilala sa mga uri ng mga kandidato natin, sa mga lumabas na mga pangyayari. And those similarly situated na kandidato ay dapat pag-aralang mabuti ng taong bayan. Maaaring hindi matanggal ngayon, pero sa susunod na halalan, pwede silang matanggal sa pamamagitan ng boto ng taong bayan. Una nang inamin ni SP Cheese na nag-donate si Lubiano ng 30 million pesos sa kanyang 2022 senatorial campaign. Pero tinawag niyang bahagi ng demolition job ang pag-uugnay sa kanya at sa kanyang kababayang presidente ng Center Waste Construction na nakakopo ng malaking halaga mula sa mga flood control project ng pamahalaan batay sa isiniwalat ni PBBM. So ibig sabihin, kung pagdudugtong-dugtungin ho natin yung SONA na ginawa ni Marcos Jr. at yung pinaringgan niya, ay isa rin pala doon si Chis Escudero. So kaya pala kamakailan lang, di ko alam kahapon na tayo or kanina, may parang may itong si Chis Escudero, si BBM, si Marcos Jr. may pahaging dito kay Senate President Chis Escudero. So sa madaling salita, etong nangyayaring demolition job kay Chis Escudero ay pakana ni Marcos Jr. Kasi isipin nyo sinabi ni Marcos Jr. Kasi isipin nyo, ang tagal na hong nakaupo ni Sen Chis Escudero. Pero tawag dito, hindi nila inaksyonan yung dati, but ngayon lang. So doon ka magtataka talaga na bakit ngayon lang actionan. So ibig sabihin, nakitaan nila ng buta si Chis Escudero dahil nga dito sa Center Waste Construction and Development Corporated or INC, dito nila nabutasan si Senator Chis Escudero. Kaya baka nga malamang sa malamang ginawang panakot sa kanya to na i-impeach mo si Sara at hindi ka namin idadawit dito. Ngayon, ang problema kasi dito, kung nag-donate man itong contractor na to sa pangangandidato or nung halalan kay Senator Chis Escudero, anong kinalaman niya doon? Hindi niya naman din alam. Kaibigan niya lang naman to, siguro. Hindi ko siya pinagtatakpan si Senator Chis dahil in-archive yung impeachment kay Vice President Sara Duterte. Pero ang dami pong mga politiko na ganito rin ang nangyayari. Maraming mga donation din dyan sana hindi lang kay Chis Escudero ang busisiin, pati din sana yung iba. Yung iba din sana. Posible naman posible na may mga ibang mga senador, may mga tawag dito, may mga congressman, gobernador, mayor na may ganitong issue din kagaya kay Senator Chis Escudero. So sana imbestigahan din yun, tuloy natin. Nalistahan. Unang pumutok sa politiko at billionaire news channel at issue ng kontrobersyal na 2025 budget insertions para sa mga flood control project. Para sa agenda, Dexter Ganiles. Ito pa, panoorin natin to. Marami pa ditong balita dito kay Senator Chis Escudero. Ito. Yung kanina. Ito pa, panoorin natin. Off pa rin si PBBM sa issue ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Pero ang Pangulo, tila may pasaring sa lider ng Senado na bumoto para i-archive ang reklamo laban sa Vice Presidente. Yan, napakinggan yung maigi yan. Agenda Weekend Report ni Ivy Reyes. Tila may laman ang biro ni President Bongbong Marcos sa Malacanang Palace nitong August 14. Senate President Chis Escudero and the honorable members of the Senate who are apparently now applying to be included in the Supreme Court. Nagkaroon lang ng autonomy. Gusto niyo na mag-Supreme Court. Ano naman? How will Chis pass his legislation? Speaker of the House Ferdinand Martin Romualdez, the honorable members of the House of Representatives.
Sa kabila ng tensyon sa pagitan ng Kamara at Senado, nananatiling hands-off ang Pangulo sa usapin ng impeachment. Pero pagdating sa maanumalyang budget insertions, kung saan nadadawit ang pangalan ni SP Cheese, ang ultimatum ng Pangulo, walang sisinuhin kahit pa kaalyado. Wow. Matatandaang 19 Wow! Walang sisinuhin kahit kaalyado pero yung pinsan mo nga mismo yung promotor, di mo magawa ng aksyon. Grabe, no, mga dialogo ni Marcos pang international convergence yun, pang Bagyo ang miyembro ng supermajority sa Senado na naghalal muli kay Escudero bilang SP at nag-archive ng impeachment articles laban kay Vice President Sara Duterte. May isa pang awkward moment between the Senate President and the House Speaker during the President's presentation of the signed Government Optimization Act. Pero, unlike yesterday's remarks, sabi ni political analyst Dennis Coronacion, mukhang magkaibigan sila dyan, parang wala silang issue regarding the impeachment. Parang di sila kasi I remember there were, tama, may reaction si Senate President Jesus Escudero na pamagaman the other chamber is out to demolish his reputation. Dagdag pa ni Coronacion, ang paksyon sa Senado at Kamara ay malinaw na indikasyon na walang kontrol ang Pangulo sa kanyang mga leader. Pabor man daw kay BBM ang House of Representatives dahil kay Speaker Romualdez, posibleng maging balakid naman sa pagsusulong ng kanyang legislative agenda ang malalakas na impluwensya ng mga Duterte sa Senado. Kailangan din daw malaman ng taong bayan ang stand ng Pangulo sa political tension. Yun naman na talaga. Kaya nabuksan yung issue na yan is dahil sa pag-archive sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. Wag na tayong magkuskus mag-iba-iba ng kwento. Talagang bistado naman na. Ito pa nga yung isa ito pa ha. Kay Cheese Escudero din to. Ito na may masasabi ng COMELEC. Mapatungkol dito sa issue na to. Talagang tinatrabaho na nila. Sunod-sunod na yung balita kay Cheese Escudero naman na pwedeng i-impeach. Ilang ang Statement of Contribution and Expenditures o SOSE ni Senate President Jesus Escudero sa hihimayin ng Commission on Elections kaugnay sa mga natanggap na campaign contributions itong nagdaang Your Voice 2025. Yan na. Nagbabalik si Joash Malimba. Iniimbestigahan na ng Commission on Elections ang Statement of Eto na. Contributions and Expenditures ng mga naging kandidato sa mga nakaraang eleksyon. Matapos pumutok ang balita na tumanggap si Senate President Cheese Escudero ng 30 million pesos worth of campaign donations mula sa kaibigan at kababayan niyang si Lawrence Lubiano. Si Lubiano ang nagmamay-ari ng Centerways Construction and Development Incorporated, isang Sorsogon-based company at kabilang sa top 15 most favored contractors ng Department of Public Works and Highways. Umakyat ang bilang ng mga nabakurang kontrata ng nasabing kumpanya, lalo na sa hometown ni SP Cheese na Sorsogon, mula nang magbalik siya sa Senado noong 2022. Hanggang 2025, naka-corner ng mahigit 5.1 billion pesos na kontrata ang kumpanya pagdating sa flood control projects. Binatikos ito ng ilang election lawyers at sinabing lalabag ito sa Section 95 ng Omnibus Election Code na nagsasaad na bawal tumanggap ng campaign donation ang isang kandidato mula sa isang individual o korporasyong may hawak na kontrata sa pamahalaan. Sa programang On Point ng Billionaire News Channel, sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia, inapa-cross-check na ng komisyon sa kanilang Political Finance and Affairs Department kung sino-sino ang mga donor ng mga kandidato at kung lalabag ba ito sa mga probisyon ng campaign finance regulations. We directed our political finance yan na nga. department simply because we do not have any record as to who are the so-called contractors or those with the existing contracts, whether services or public works with the government. And because of the recent controversy, it brought into light Section 95, paragraph letter C of the Omnibus Election Code. Ayon kay Chairman Garcia, nananatiling hamon ang pagko-cross-check ng backgrounds ng contributors ng isang kandidato, lalo na't hindi naman required na ilagay sa SOSE kung ano ang status ng kanilang mga negosyo o kung may existing contracts ito sa pamahalaan. Before, we can only find out whether the candidates are overspending or underspending. Kaya namin ma-determine kasi we can always compare documents. But as to going deeper, that is what we'll be needing from the public simply because we may not have that necessarily means or the documents as submitted may not be enough to determine culpability based on Section 95. Yan ha.
Oh, so talagang umaaksyon na rin si Chairman George Garcia. Ang galing, no? Ang galing ni Chairman George Garcia kasi dito nakakapagsalita siya mapatungkol dito, pero doon sa delete nila ng mga files nung nangyaring halalan nung 2025 senatorial election, wala siyang imik. At doon sa 18 million na overvoting na nangyari sa kasaysayan, first time in history of the Philippines, na kauna-unahan sa kasaysayan ng Pilipinas, hindi siya nagko-komento, pero pagdating dito nagko-komento ka. Ang galing mong kupal ka. Oh, ito ba? Siyempre, kapag may impeach, 'di ba? Pag may impeach po, may mga papalit. No, may mga papalit kay Senator Chis Escudero. Siyempre may mga papalit yan, at eto na nga yung papalit, yung gustong ipalit kay Senator Chis Escudero, etong si Senator Soto. Oo, kaya i-impeach si Senator Chis, ang ipapalit nila si Senator Soto para ma-impeach din si Vice President Sara Duterte. So panoorin natin. Yung kay SP Cheese admitting to receiving 30 million from Center Waste Construction. It was part of the top 15 that the president had mentioned, that is actually supposed to be a violation of Article 95 of the Omnibus Election Code. I think the point of those who are bringing it up is the fact that whether he has something to do with it or not, it's a violation of the Omnibus Election Code. I think that's the point of these the lawyers bringing it up. I myself, I would rather not comment on that. Baka sabihin ako kasama sa demolition job. Basta merong kinalaman sa gobyerno, kikita sa gobyerno, or merong trabaho sa gobyerno, hindi kami dapat tumanggap ng kahit anong kontribusyon o tulong. Parang yung bawal sa amin yung tumanggap ng kontribusyon from abroad, from foreign countries or foreigners, bawal din Pareho din yun nun, ganun din yun, bawal yun. It's really a violation, obviously. So we leave it to those who are bringing it up to bring it to either to the Senate or to the COMELEC. So napakadelikado nito mga banateros, no? Kasi nga kapag na-impeach si Senator Chis Escudero, may pwedeng maipalit sa kanya. So alam naman na natin na isa dyan si Soto, at nandyan pa si Risa, si Bam Aquino, si Kiko Pangilinan, sino pa ba? Si Gatchalian, si Ping Lacson. So maraming pwedeng pumalit kay Chis Escudero na gustong maging Senate President, at pabor pa na ituloy ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. So ito yung isa sa mga plano nila para matanggal si Vice President Sara Duterte. At ito nga yun, no? Ito pa nga yung ibang mga balita dito patungkol dito kay Senator Chis Escudero. Hanapin lang natin saglit. Asan na yun? Pero ang tanong dito, ito pa pala ang hindi pa natin napapanood, no? Ito pa, etong issue na to, no? Isa din to sa mga involved sa katulad ng alam nyo yung kay Chis mababaw na dahilan yun sa impeachment. Pero ito grabe, panoorin natin. Isaglit lang natin ito. Naitago ni PBBM ang kanyang pagkadismaya sa nakitang palpak na flood control projects sa Bulacan noong Biyernes. Nagbabalik si Joash Malimban. Possible excuse today for not doing this? Hindi ko maisip. Nagpupuyos sa galit si President Bongbong Marcos matapos niyang madiskubre na palpak at hindi well-maintained ang isang flood control project sa Bulacan na nagkakahalagang 96.4 million pesos. Ang kontratistang may hawak ng proyekto ang St. Timothy Construction Corporation, isang kumpanyang una nang nalink sa mga diskaya ng Pasig City. Unang umingay ang pangalan ng mga diskaya nang tumakbo si Sara Diskaya sa pagkaalkalde ng Pasig City. Hinamon niya ang incumbent mayor na si Vico Soto dahil sa mga umano'y paninira sa kanilang pangalan at kumpanyang St. Gerard Construction. Binalikan ng Billionaire News Channel ang aming naging panayam sa mag-asawang Sara at Curly Diskaya noong October 2024.
meron sa taas yung mga service cards ng mga... Ipinakita sa amin ng mag-asawa ang nasa 40 sa 100 koleksyon nila ng mga luxury at exclusive Grabe. cars. Ang ibang brands nito, sila lang ang mayroon sa buong bansa. Kwento ng mga diskaya, malayo na ang kanilang narating pagkatapos ng una silang makasungkit ng isang government project noong 2014. Naku po. Wala doon sa hindi nyo alam sa pambayad ng tuition, walang panggatas ng mga bata. Ngayon pong 2024, magkano po yung asset na pinag-uusapan natin ng pamilya doon sa anak? Hindi na namin kinocompute pero yung mga ganun po. Parang kapareho ng title ng ano niya, ng station niya, ng bilyonaryo channel niya. Parang ganun lang din. Ay, grabe ah. Unang iniulat ng Billionaire News Channel na nakasecure ng halos 31.6 billion pesos worth of flood control Grabe, oh. project contracts ang mga diskaya mula 2022 hanggang 2025. Ay, grabe. Galing sa siyam na kumpanya na umano'y connected sa pamilya ayon sa 31 pagsiwala billion? ni Mayor Vico. Dalawa sa siyam na kumpanyang ito kabilang sa top 15 most favored contractors ng DPWH, ang Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation Yan, yung Alpha Omega na yan, kay Saldico din yan. at ang St. Timothy Construction Corporation. Halos 6% ng kabuuang budget para sa flood control project sa buong bansa na bakuran umano ng mga diskaya. Sa pagsasaliksik ng BNC, natuklasan naming mula sa Administrasyong Aquino III hanggang Administrasyong Duterte, kabilang na sa top contractors ng DPWH ang St. Gerard Construction ng mga diskaya. 2015 nang masuspindi sila ng DPWH Naku, sa paglahok sa bidding ng mga government contract dahil sa umunoy Natatakot ako, baka mamaya idikit na naman ng mga Duterte dito. spurious o ilang false declarations sa kanilang tax clearance. 2020 naman nang ma-blacklist ang kumpanya sa loob ng isang taon dahil sa isang delayed construction ng isang school building sa Indang, Cavite. Mahiya naman kayo! Matatanda ang naging highlight ng State of the Nation address ni PBBM ang mga umano'y maanomalya na flood control projects. Maraming opisyal ang nagsiwalat ng korupsyon sa likod ng mga proyektong may kickback kapalit ng substandard na proyekto. Ilang beses sinubukan ng Billionaire News Channel na kunin ang pahayag ng mga diskaya pero tumanggi itong magbigay ng kanilang panig sa issue. Baktay na. Oo, nagtago na. Pero eto yung mga lumalabas ngayon ng mga pangalan ng mga congressman or mga politiko na involved dito sa nakawan sa flood control, may mga nagsasabi na ito ay palabas lamang. Ito ay palabas lamang at hindi talaga nila tutuluyan itong mga to. Kasi nga gusto nilang palabasin, gustong palabasin ng administrasyon or ng mga anti-Duterte at gustong i-impeach nga si Chis Escudero, gusto nilang palabasin na naging patas. Yun ang gusto nilang palabasin na lahat ng involved sa korupsyon, sa flood control, didikdikin nila, pananagutin nila. Pero ang talagang twist doon ay ang puntirya lamang dito sa isyung to ay si Senator Chis Escudero na i-impeach siya. Wala nang iba. Ito yung diskaya, no? Hindi yan masyadong binabalita lang nila ngayon kay Saldico, yung sa Alpha Omega. Wala yan, hindi nila papansinin yan. Yan ay isang propaganda lamang para masabi ng mga gustong patumbahin si Senator Chis Escudero na naging patas sila. Pero ang talagang motibo ho dito ay si Senator Chis Escudero talaga yung punteriya lamang nila, wala nang iba. Dahil nga sa nangyaring archive sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Grabe, no? Grabe na mga pangyayari ho ngayon. So yun mga banateros, mga kabiyaya, anong maikukomento nyo? Dapat po bang ma-impeach si Senator Chis Escudero at palitan na ng ibang mga senador sa pagiging Senate President at dapat pong panagutin si Chis Escudero dito sa sa ibinabato sa kanyang issue? At kayo po ba ay naniniwala na ito ay isang demolition job lamang? Kayo rin po ba ay naniniwala na ito ay talagang ginagawa lamang at iniluluto lamang na issue kay Senator Chis Escudero dahil hindi natuluyang ma-impeach si Vice President Sara Duterte?
So comment nyo lang po dyan at atin babasahin yan. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. May pindot na lang din po yung bell button para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace. And bye-bye. Pakidamay na rin po pala yung join button at super thanks natin at yung pag-like nyo sa video ito ay napakalaking tulong po para mapanood pa po ng iba nating mga kababayan at lalo na yung mga hero abroad saan mang panig ng mundo. So maraming salamat. Bye-bye.